Alam ko naman na marunong kayong magtupi, pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano magtupi ng damit, no? Kaya natin dito, yung typical na pagtutupi na tinuro sa atin ng ating mga magulang. Sa dating paraan ng pagtutupi ng damit at pag-impake, ganito siya. Ito yung dating nakagawian natin. Magkakasama siya, tambak lang tayo ng tambak. Gagawin ng mga bata, halongkatin nila. Halongkatin nila ng halongkatin yan. Hanggang sa makuha nila kung anong gusto nilang, kung ano yung paborito nilang damit. Kaya ang mangyayari, nagulo na naman ang mundo ng maleta. Hello mga katuto! Dahil malapit na kaming umuwi, nagpiprepare kami ngayon ng mga damit ng mga bata. Bibigyan ko kayo ng technique kung paano i-impake ito na maayos at hindi siya magugulo. Kahit na yung mga bata, pag kinuha nila yung mga damit nila, makikita kagad nila kung ano yung gusto nilang design na damit at kung anong gusto nilang suotin, na kahit sila, pag kinuha nila, hindi ito magugulo. Kaya, ipapakita ko sa inyo kung paano yung tamang pagtutupi. Sa dating paraan ng pagtutupi ng damit at pag-impake, ganito siya. Ito yung dating nakagawian natin. Magkakasama siya, tambak lang tayo ng tambak. At para sa mga bata, siyempre pag yung sinabihan mo yung mga bata na kumuha ng damit nila, siyempre ang gagawin ng mga bata, halongkatin nila kung ano yung gusto nilang kulay ng damit, kung anong design ng damit. Kaya ang mangyayari niyan, halongkatin nila ng halongkatin yan. Hanggang sa makuha nila kung anong gusto nilang, kung ano yung paborito nilang damit. Kaya ang mangyayari, nagulo na naman ang mundo ng maleta. Sa pagtutupi ng damit, yung papaglagyan yung maleta, kinakailangan alam nyo yung pinaka-height niya sa loob. Para pag nilagay nyo yung damit, hindi naman siya mas mataas pa sa paglalagyan yung maleta. Dahil nakikita nyo na kung gano'ng kataas siya, huwag nyo siyang gano'ng kakalakihan para hindi siya sumubra. Kinakailangan, tansyado nyo, para pag yung inilagay nyo siya, hindi siya lalampas sa maliit na paglalagyan nyo. Pagkatupi nyo ng damit, simple makita nyo yung design nasa harapan. Babaliktarin nyo siya. Pagbaliktad nyo, tupiin nyo siya ng 3 bahagi. Kaya makikita nyo, ganito yung design niya. Makikita yung design nandyan sa harapan. Kaya pag inilagay nyo siya dyan sa mayan ng maleta nyo, halos eksakto lang siya sa taas ng loob ng maleta. Kaya yung mga bata, makikita kagad nila yung design na gusto nilang suotin. Kaya sila mismo, kaya nilang kuhanin ang kanilang mga damit na hindi nahalongkatin. Pantalon naman, turuan ko din kayo ng way ng pagtutupi. Ganito din naman, parang nagtutupi lang din tayo ng normal na ito, panjama to ng bata pala. Ang pagtutupi naman ito, papantayin nyo, yung sa may bandang punja niya, tutupin nyo ng kaunti. Papag-abutin nyo na yung magkabilang dulo, tapos tupiin nyo ng 3 bahagi ulit. Ganyan yung magiging itsura niya. Kaya pag ilagay nyo sa maleta niya, sa maleta ng bata, o maleta ng sa atin, naka-organize pa rin siya. At kitang-kita niya na kung anong gusto niyang kuhaning pants, kuhaning pajama, na hindi magugulo yung lahat ng mga damit. Sa pantalon din, ganung procedure din. Kung paano natin tinutupi siya, pagpantayin mo lang, yung bandang punja, tutupi mo ng kaunti, para hindi siya mabulto, tapos pagtapatay mo lang din uli yung magkabilang dulo, tapos tupiin mo din uli ng 3 bahagi. Ganyan yung magiging itsura niya. Ngayon, lagay mo ulit sa maleta ng mga bata o sa maleta mo na madali siyang makita kung anong gusto mong pants na isuot. Na naka-organize siya, pwede mo siyang siksikin. Marami pa siyang space na mailalagay. Malaki ka pang damit na
may lalagay dahil spacious pa rin siya. I-post mo lang siya, i-press mo lang siya, at ayan, malaki pa yung space na po pwedeng paglagyan na naka-organize siya. Coding siya, siyempre kung ano yung magkakakulay, yun ang magkakasama. At kung kulay puti, siyempre puti, magkakasama yung puti, red, black, gray. Kaya sa ganitong paraan ng pagtutupi, napakaganda lalo sa mga bata. At ganito din ang ginagawa naming pagtutupi sa lahat ng aming mga damit, kahit sa aming mga closet. Sa polo shirt, ganoon din ang procedure. Kaya kailangan yung pinakakwelyo niya, itataas mong ganoon siya. Kailangan nakataas. Hindi siya yung nakatuping ganito. Kundi dapat nakataas siya. Kailangan magisig ang dating. Ngayon, tutupin na natin. Ang gagawin lang natin, papagpantay lang natin yung anang kwelyo. Yan, magiging ganyan siya. Pantay siya, tapos baliktarin mo. Tupiin mo lang din siya ng 3 bahagi. Yan, ganyan siya, nakalabas siyang ganyan. At pwede mo siyang isiksik. Kung pwede pa siyang ipasok sa loob, dahil maluwag pa siya. Pwede ka pa magsiksik. Yan. Pag nakita nyo yung space na maluwag pa, at kung meron ka lang masisingit na medyo manipis, kamukha nito, yung short na ito, tupiin mo lang din siya, yung pinakapunja, pasok nyo ng kaunti para medyo maliit. Tapos, tupiin natin ng 3 bahagi. Pagkatupi ng 3 bahagi, i-fold nyo pa ng isa. Ito ang kakalabasan niya. At pwede mo na siyang isingit kahit saan dito. Kung saan po pwedeng siyang isingit. Napakaluwag pa. Impronto, maayos na ang damit nyo. Ang tunupi ko na ito sa panganay ko. Kaya medyo marami siya. Dahil pag uwi namin ngayon, ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas, back to 2 weeks na naman yung quarantine. Kaya kinakailangan medyo marami-raming papamalit para pag uwi namin sa Bataan, dahil i-quarantine ulit kami doon, kinakailangan meron kami mga damit na marami-rami na pamalit bago kami umuwi ng bahay namin sa Orion. Kaya ito yung magandang way kung paano magtupi ng damit. Ang bilang ng natupi ko ay 31 t-shirts at 7 polo shirt at mayroon pang mga pants, may pajama at mga shorts. Kaya makikita natin maluwag pa itong ibabaw na ito. Dahil maluwag pa ang ibabaw nito, pwede natin siyang lagyan pa ng mga jacket. Dahil umuulan sa Pilipinas ngayon, kinakailangan yung mga meron tayong protection, lalo yung mga bata. Kung tayo lang, okay lang sa atin na mabasa. Pero sa mga bata, kinakailangan full protection sila. Pero dapat tayong lahat talaga mag-ingat din tayo, lalo sa panahon ngayon. May pandemya, kinakailangan ingatan natin yung ating mga sarili. Mas magandang umuwi ng safe tayo para pagdating natin sa ating mga pamilya, masaya ang bawat isa. Kaya mga katuto at mga ka-OFW, mga ilang araw lang, makakatapos din kami sa pagliligpit at marami pa kaming ibibintang mga gamit. Yan. Kaya makikita nyo mga katuto, mga ka-OFW, mayroon pang space dito, napakaluwag pa niya. Kaya kahit na ilagay mo pa siyang ganyan, kita mo yung maleta. Umpak na umpak pa siya. Pwede pa siyang lagyan ng kung may mga boxer short, mga briefs, mga socks, towel, napaka-ayos. Mas maganda ganito ang gawin yung mga katuto at mga ka-OFW. Ito yung kaninang mga nakatampak kanina, yung mga patong-patong. Flashback. Ito yung dating nakagawian natin.
magkakasama siya. Tambak na tayo ng tambak. End of flashback. Ito kung makikita nyo, kamukha ng ginawa natin kanina, organize siya, magkakasama yung mga t-shirt, magkakasama yung mga polo shirt, mga shorts, pants, saka mga jogging pants. Makikita nyo napakaluot pa niya. Pag inano nyo siya, compress nyo pa, maluot pa siya. Makikita nyo may space pa oh. Kaya pag ganitong pagkasaayos nyo, marami kayong mailalagay. Kung makikita nyo kanina, di ba, tambak-tambak siya. Halos punong-puno na siya. Pero ito, marami pa siyang space na mailalagay. Pwede ka pa uli maglagay ng mga pangginaw, mga boxer short, towel, mga face towel. Kaya, nakaano pa, maayos pa siyang tignan. Saka madaling kuhanin. Kung gusto mo ng short, kukuha ka lang ng isang ganyan. Kung gusto mo ng t-shirt, kung gusto mong ganitong kulay blue, ito lang. Mga katuto, sana nagustuhan nyo ang video na ito. At abangan nyo pa ang mga susunod na video namin hanggang sa aming pag-uwi, samahan nyo kami. I-update namin kayo sa mga kaganapan na mangyayari. Hanggang sa muli, salamat sa inyong panunood. Mga katuto, mga kabro, mga ka-OFW, kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-subscribe, paki-like, at paki-press ang notification bell para updated kayo sa susunod nating mga videos.